Itinuring na mahina, ang bagong lilipat na mag-aaral ay lumalabas na isang invincible magician. Ngayon, aalalahanin ko ang magical warfare. Ang kwento ay nagsisimula sa isang mag-aaral na si Takashi Nanes na papunta sa paaralan kasama ang kanyang kasintahan na si Kirumi. Habang sinusubukan ang mga ehersisyo, nakatagpo si Takashi ng isang babae na nakahiga sa harap ng pinto ng paaralan. Tinulungan niya ito at dinala sa silid medikal ng paaralan. Bigla namang niyakap ni Mui si Takashi at ipinagmamakaawa na huwag siyang iwan. Pagkagising ni Mui, siya ay nagulat at umatake kay Takashi. Sinubukan ni Takashi na ipaliwanag ang sitwasyon, ngunit nagiging mas komplikado ito nang di sinasadyang halikan siya ni Mui sa gitna ng pagkakabagsak. Dahil dito, naipakita kay Takashi ang magic, at siya ay naging isang mandirigma. Maaga pa, isang grupo ng mga tao na nagnanais na hulihin si Mui, kasama na ang kuya niyang si Shugenashi, ay pumasok sa eksena. Nadamay si Takashi sa isang labanan ng mga mago, gamit ang kanyang mga kasanayan bilang miyembro ng paaralan ng Kendo Martial Arts. Nais niyang labanan ang mga mangkukulam gamit ang isang kawayan na espada, at sa kabila ng kanyang piniling sandata, ang kanyang kakayahan ay napakalakas. Kayang magtaya ni Takashi ng kilos ng kanyang kalaban, kaya't mahirap itong sumalakay sa kanya, at ginagamit niya ang kanyang kahusayan upang makatakas. Nang maunawaan ni Takashi na siya ay naging isang gumagamit ng mahika, humingi ng paumanhin si Mui at ipinaliwanag ang pag-iral ng mga mangkukulam. Matagal nang kinatatakutan ng mga tao ang mga mangkukulam, kaya nagtago sila at itinago ang kanilang mga kapangyarihan. Gayunpaman, may mga gumagamit ng mahika na hindi sumang-ayon sa desisyong ito, na nagdulot ng mga alitan sa kanilang mga ranggo. Sa pag-usad ng kwento, nadamay din si Kirumi sa labanan nang siya ay tamaan ng isang silam-angkang at maging isang mangkukulam. Siya ay nagulat na makita ang kanyang mga dibdib na lumalaki. Sinabi ni Mui na ito ay magic ng pagbabago. Kahit ang kaibigan ni Takeshi na si Kazumi ay naging isang mandirigma at nagkaroon ng kapangyarihan ng mapanirang mahika upang protektahan ang kanyang kasintahan at mga kaibigan. Kailangang madali ni Takashi na talunin ang kanyang kaaway dahil hindi siya pwedeng sumalakay at hindi siya pwedeng salakayin ng kanyang kaaway. Tinulungan din siya ni Mui sa pamamagitan ng pagpapaluwal ng liwanag na mahika. Matapos ang pangyayaring iyon, walang ibang pagpipilian si Mui kundi dalhin sila sa mundo ng mga mangkukulam. Sa ngayon, ang ibang mundo ay hiwalay mula sa kanilang mga buhay, ang mundo na tinitirahan ng mga mandirigma na tinatawag na napinsala na mundo. Pagkatapos na pagalingin ang lason sa katawan ni Kirumi gamit ang mahika, sila ay nagkita kay Ma'am Oka, ang punong guro. Sila ay nagulat dahil siya ay kamukha ng isang mag-aaral. Ipinaliwanag ni Ma'am Oka na 16 na taon na ang nakalipas, mayroong isang digmaan sa pagitan ng mga mandirigma. Ang isang mandirigmang may kahanga-hangang kapangyarihan ang nagtangkang lipulin ang buong sangkatauhan gamit ang huling requiem. Ngunit nagkaisa ang mga 15 dakilang mandirigma na lumaban sa kanya at hinati ang mundo sa dalawang bahagi. Ang nabubuhay na mundo ay nailigtas mula sa sakuna habang ang iba ay nawasak. Matapos ang pangyayaring iyon, nagkasundo ang mga mandirigma na magpatuloy sa digmaan sa nalipa na mundo. Dahil naging mga mandirigma na sina Takeshi at ang iba, ibinigay ni Momoka sa kanila ang dalawang pagpipilian, mabuhay sa Sub-Arrow Academy at matuto ng paggamit ng mahika o bumalik sa mundo ng mga nabubuhay sa pamamagitan ng pag-alis ng kanilang mahika. Pumili si Takeshi na manatili roon, at nagpasya si Kazumi na sumama sa kanya at hindi na mabahala sa kanyang pagiging mandirigma. Si Hirami ay mananatili roon, kahit na nais niyang umuwi, ngunit hindi siya makakauwi mag-isa. Kaya sila ay magiging mga mag-aaral sa high school ng unang taon bilang mga salamangkero sa klase C. Dapat nilang malaman ang mga pangunahing kaalaman sa pangkukulam habang si Mui ay ilalagay sa parehong klase tulad ng mga ito bilang parusa para sa kanyang mga aksyon. Ang bawat magic user ay dapat magkaroon ng isang natatanging aspeto o tool na kumikilos bilang sentro para sa pag-project ng kanilang kapangyarihan. Tiyamang wala si Takeshi, inutusan ng isang guro si Mui na samahan si Takeshi upang maghanap ng mga aspeto. Pinapayuhan ng isang tao si Takeshi na gumamit ng isang magic sword na may natatanging kakayahan. Bigla, inaatake ng lalaki si Takeshi, na naging dahilan upang maisaaktibo niya ang kanyang kapangyarihan. Matapos ang kanyang kapangyarihan ay naisaaktibo ng hindi inaasahan,
Lubos siyang katugma sa tibak na iyon, kaya nagpasya si Takeshi na gumamit ng isang magic sword na nagngangalang Twilight. Sinimulan nila ang pangunahing pagsasanay bago at pagkatapos ng paaralan araw-araw. Sina Takeshi at Kazumi ay nagsagawa ng pagkontrol sa kanilang magic power. Samantala, ginamit ni Kirumi ang transformation magic upang maging isang sexy girl, na nakuha ang atensyon ng mga mag-aaral na lalaki. Dahil nakuha ni Mue ang dalawang mahiwagang batang babae na nagsasabi ng kapalaran, binigyan niya ang isa kay Kirumi. Si Kirumi ay labis na interesado sa pag-ibig ng kapalaran, kaya tinanggap niya ang tiket. Pagkatapos, nang dumating si Takeshi sa silid-aralan, maraming mga batang lalaki ang nakikipaglaban sa isang larawan ni Kirumi na kinuha ng walang pahintulot. Sinabi sa kanila ni Takeshi na itigil ang paggawa nito dahil siya ang kanyang kasintahan, at ma-secure niya ang lahat ng kanyang mga larawan upang hindi sila kumalat. Alam na si Takeshi ay nakikipag-date kay Kirumi, naramdaman ni Mue na nagkasala sa pagiging malapit sa Takeshi. Humingi siya ng tawad kay Kirumi at sinabi niyang hindi sinasadyang hinalikan niya si Takeshi nang una silang magkita. Siyempre, na ikinagulat ni Kirumi. Nagpasya siyang makilala ang isang mahiwagang batang babae upang mahulaan ang kanyang kwento ng pag-ibig. Sinabi ng witch na sa lalong madaling panahon ang relasyon ay magiging mas komplikado. Galit na galit si Kirumi at naisip na ang kanyang kasintahan ay may karelasyon. Sinubukan ni Takeshi na ipaliwanag na ito ay isang hindi pagkakaunawaan, ngunit ayaw ni Kirumi na makinig sa kanya. Hiniling sa kanya ni Takeshi na itigil ang relasyon. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang relasyon ay nagpapanggap lamang na nakikipag-date. Pagkatapos nito, hindi na nais ni Kirumi na lumapit kay Takeshi at palaging hindi siya pinansin. Alam ng ibang mga mag-aaral ang balita ng breakup ni Takeshi kay Kirumi, at ang isa sa mga mag-aaral ay naglaan ng pagkakataon na aminin ang kanyang damdamin kay Kirumi. Agad na tinanggihan siya ni Kirumi, ngunit hindi nais ng batang lalaki na mag-budge. Sa halip, siya ay cornered sa kanya, ginagawa Kirumi natatakot at traumatized. Agad na dumating si Takeshi upang protektahan siya at nagbigay ng babala upang hindi na muling lumapit ang bata kay Kirumi. Mula pagkabata, nakilala ng mga tao ang kagandahan ni Kirumi. Sa panahon ng junior high school, maraming mga batang lalaki ang nagsabing gusto niya, at kahit isang kainahinalang lalaki ang nag-aapi sa kanya, na nagdulot sa kanya na huminto sa paaralan upang maiwasan ang ibang mga batang lalaki na abala siya. Nagpapanggap si Takeshi na boyfriend niya. Ayaw ni Takeshi na huwag pansinin siya ni Kirumi, kaya ipinagpatuloy nila ang kanilang relasyon. Matapos matanggap ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng kanyang kapatid mula sa isang bruha, nagpasya si Mue na pumunta sa nasirang mundo upang hanapin siya na nag-iisa. Nakahanap si Kirumi ng isang kainahinalang tala dahil hindi pa umuwi si Mue mula kahapon. Sinasabi rin ito ni Kirumi kay Takeshi. Layon ni Takeshi na hanapin sila kaagad, ngunit ipinagbabawal sila ng kanilang guro na lumabas dahil may labanan sa labas. Kahit na pinagbawalan siya, balak pa rin niyang hanapin siya dahil nag-aalala si Takeshi tungkol kay Mue. Hindi siya papayagan ni Kirumi at Kazumi, kaya't sila ay nagtipon upang makapasok sa nasirang mundo. Sa kabilang banda, si Mue ay nakaharap sa kanyang kuya. Kahit na siya ay nasugatan ng masama, hindi niya nais na sumuko hanggang sa bumalik ang kanyang kapatid sa kung paano siya dati. Sa kasamaang palad, hindi naalala ni Suganashi ang kanyang nakaraan at hindi naniniwala sa sinabi ni Mue. Si Takeshi at ang iba pa ay dumating sa lugar. Nang makita si Mue na ginagamot ng labis na nagalit si Takeshi, at agad nila itong sinalakay. Ngunit ang mga ito ay nagsisimula na mga salamangkero, kaya hindi nila makontrol ang magic ng maayos. Kahit na, nag-away silang magkasama upang talunin siya. Ang sandata ng takip silim ay may natatanging kakayahan ang gumagamit ay maaaring gumamit ng mahika mula sa iba kung gumagamit sila ng mga bala na naglalaman ng lakas ng mahika. Pinuno ni Kazumi ang bala sa kanyang magic power, at kapag natapos na, ibinigay niya agad ito sa Takeshi. Sa pag-atake ng kombinasyon ng kanyang mga kaibigan, pinamamahalaang nila upang talunin si Suganashi. Bigla, may isang nagngangalang Kip na lumayo kay Suganashi mula doon. Matapos ang laban, bumalik sila sa akademya at pinagalitan ng punong guro. Nagpasya ang punong guro na bigyan si Mue ng isang pagkakataon upang matulungan ang kanyang kuya,
ngunit lahat ito ay isa sa alang-alang batay sa kanyang pagganap sa panahon ng pagsusulit. Nagsimula ang pagsusulit sa pag-iwas sa magic. Ang mga mag-aaral ay pumasok sa isang lungsod na gawa sa illusion magic, at ang layunin ay upang masuri kung hanggang saan sila makakarating sa pinakamalaking gusali. Kapag nagsimula ang pagsusulit, isa-isa, ang mga hadlang ay matagumpay na pagtagumpayan, habang ang mga mag-aaral na direktang tinamaan ay aalisin mula sa pagsusulit. Pagkatapos ay nakilala niya si Origami at nagulat dahil si Origami ay naging isang tagakuha ng pagsubok. Sinabi ni Origami na hindi niya kinikilala si Takeshi. Ito ay lumiliko na ang punong guro ay nagbago ng kanyang memorya, kaya si Origami ay nakipagtulungan sa Sub-Arrow Academy. Kasabay nito, may gumamit ng itim na mahika, na naging dahilan upang mag-teleport ang lahat ng mga mag-aaral sa isang lugar at mahulog mula sa isang mahusay na taas. Kahit isang halimaw na bato ang sumalakay sa mga mag-aaral, si Origami, na sumalakay kay Kirumi noong nakaraan, ay naisave siya ngayon at natalo ang halimaw. Nakaramdam si Kirumi ng pagtataka at tinanong siya ng maraming bagay, ngunit sa kasamaang palad, nasugatan siya at itinuturing na nabigo ang pagsubok. Pagkatapos nito, nagtutulungan si Takeshi at ang iba pa upang makarating sa labyrinth hanggang sa pinakamalaking gusali. Ngunit ang mga golems ay naharang sa kanila. Ang mga ordinaryong pag-atake ng mahika ay hindi gumana, at bukod sa pagkakaroon ng isang mahirap na pagtatanggol, ang mga pag-atake ng mga golems ay malakas din. Kaya nagpasya si Takeshi na gamitin ang magic ng Kazumi. Bago iyon, hiniling niya sa kanyang mga kaibigan na abalahin ang mga golems. Sa huling sandali, inilunsad ni Takeshi ang isang malakas na pag-atake at talunin ang golem. Pagkalipas ng ilang buwan, magkasama sina Takeshi at Nui sa taglamig, at biglang nagsimulang kumilos si Muei. Alam na may lagnat si Nui, dinala siya agad ni Takeshi sa dormitoryo ng batang babae. Layo ni Takeshi na umalis, ngunit hiniling ni Muei na manatili siya. Tinanggal din ni Muei ang kanyang bra at niyakap si Takeshi nang malumanay na makatulog siya. Nagalit si Kirumi at itinapon sila sa dormitoryo. Pagkatapos ay umiyak siya mag-isa. Kahit na nagkunwari lamang silang nakikipag-date, si Kirumi ay talagang may damdamin para kay Takeshi. Dahil sa kanilang mahusay na mga resulta ng pagsubok, may save ni Takeshi at ng iba pa ang kapatid ni Muei. Samantala, ang punong guro ay mayroon ding iba pang mga bagay na dapat dumalo, kaya dapat nilang isagawa ang misyon upang ibalik ang Shuganashi. Bago umalis, binigyan sila ni Momoka ng isang espesyal na bala. Gamit ang bala na iyon, mailigtas ni Nui ang kanyang kapatid nang hindi sinasaktan siya. Pumasok sila sa portal sa nawasak na mundo, at sa misyon na iyon, nagpalitan sila ng mga hostage. Si Origami ay ibabalik sa ghost trailer kapalit ng Shuganashi. Napagtanto din ni Origami na ang kanyang memorya ay tinanggal. Bago umalis, salamat sa kanya ni Kirumi sa pag-save sa kanya. Pagkatapos, si Origami ay nagbibigay ng isang bagay kay Kirumi at pinapayuhan siyang maging mas malakas. Matapos kumpleto ang palitan, lalaban ni Momoka si Kip sa ibang lugar. Si Kip ay may mapanirang kapangyarihan sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang kalaban. Dapat patayin agad ni Momoka si Kip dahil sa paglipas ng panahon ay patuloy na nasisira ang kanyang katawan. Inilunsad ni Momoka ang isang nakamamatay na pag-atake, na lumilikha ng isang silid at tinatapik siya doon. Ngunit sa huling sandali, namamahala si Kip upang sirain ang silid. Ginagamit ni Momoka ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang magbukas ng puwang, habang si Momoka ay halos nawala ng malay. Sa kabutihang palad, ang isang kotse ay sinipsip sa Kip at siya ay sinipsip din sa espasyo. Sa kabilang banda, sina Takeshi, Muei, at Kazumi ay nagsisikap na ibalik ang Shuganashi. Sinabi ni Muei na gusto lang niya ang kanyang kapatid na ngumiti ng maligaya. Ang pakikinig sa mga salitang ito, si Shuganashi ay hindi sinasadya na tumulo ng luha at naalala muli ang kanyang kapatid. Ginagamit nila ang pagkakataong magamit ang espesyal na bala upang mailock ang mahika na Sum-Ira sa memorya ng kanyang kapatid. Kinabukasan, nalulugod si Muei dahil bumalik sa normal ang kanyang kapatid, habang si Momoka ay nagtagumpay upang mabuhay, kahit na siya ay malubhang nasugatan at kailangang magpahinga ng isang buwan. Nagpasya si Takeshi at ang iba pa na sanayin upang makakuha ng mas malakas at kontrolin ng maayos ang kanilang magic power.
Gayunpaman, sa mga huling araw, si Takeshi ay nagkakaroon ng bangungot. Sa kanyang panaginip, nakikita niya ang isang insidente na nangyayari sa kanyang mga kaibigan. Naguguluhan si Takeshi dahil ang panaginip ay nangyayari sa totoong mundo, malamang dahil sa impluwensya ng mahika. Pinayuhan siya ni Shuganashi na kumonsulta sa paaralan. Kinabukasan, binisita ni Takeshi at ang iba pa si Mue, na ang binti ay nasugatan. Bigla, nakaramdam ng pagkahilo si Takeshi at nawala ng malay. Nang magising siya sa silid medikal ng paaralan, iniisip ng guro na naubos si Takeshi dahil sa kawalan ng tulog. Ngunit siya ay pagod dahil ang takip silim ay pagsuso ng kanyang magic power at ipinapakita ang hinaharap sa pamamagitan ng mga bangungot. Kung may iwan ng hindi mapigilan, ang magic power ni Takeshi ay mauubusan at magdulot ng kamatayan. Malulutas ni Momoka ang problemang ito. Dapat lumaban si Takeshi laban sa takip silim, na kumukuha ng anyo ng isang batang babae sa isang mundo ng panaginip. Ang paggawa nito ay hindi madali, ngunit si Momoka ay magbabantay sa kanya, at si Mue ay pumapasok sa pangarap na mundo upang tulungan siya. Matapos ipasok ang mundo ng pangarap, tuklasin nila ito hanggang sa magkita sila ng takip silim. Sinabi niya na hindi karapat-dapat na kontrolin siya ni Takeshi at magsimulang mag-atake sa armas ng Wizard Slayer. Ang sandata ay maaaring sumipsip ng magic power ng mga salamangkero sa paligid nito at maglunsad ng isang malakas na pag-atake. Napagtanto ni Takeshi ang isang bagay na mahalaga at humihingi ng tawad sa takip silim para hindi mapagtanto ang kanyang nais. Pinangalanan niya ang kanyang Towa at namamahala upang matuno ang kanyang puso, na bumubuo ng isang mahusay na relasyon sa pagitan ng Takeshi at ng kanyang Teibak. Si Takeshi ay naging tunay na may-ari ng takip silim. Pagdating ng Tagsibol, tinatanggap ng Sub-Aro Academy ang mga bagong mag-aaral. Si Kazumi ay may isang nakababatang kapatid na babae na nagngangalang Futaba, at sinamahan niya siya upang magpalista sa Sub-Aro Academy dahil siya ay naging isang bruha din. Bukod doon, ang nakababatang kapatid ni Takeshi na si Geku, ay nagpapaliwanag din na nais niyang matutong maging isang salamangkero. Nagkaroon ng mga problema sina Takeshi at Geku. Inisip ni Geku na inilaan ni Takeshi na patayin siya at palaging hindi siya pinansin. Ngunit mula nang pumasok si Geku sa Sub-Aro Academy, nagsisimula siyang magbago. Humihingi siya ng paumanhin kay Takeshi at inamin ang lahat ng kanyang mga pagkakamali. Gayunpaman, napagtanto ng isang guro na may mali sa pagitan nila at pinapayuhan si Takeshi na mag-ingat sa gabi. Si Kip, na buhay pa, ay nakakatugon kay Takeshi at nagsasabi sa kasaysayan ng mga wizards. Ang pinuno ng Ghost Trailer, ang trailer ay pinangalan ng Kazuma, at siya ay isang mag-aaral ng Sub-Aro Academy dahil mayroon siyang malakas na kapangyarihan. Ang mas mataas na up ng Wizard Brace Organization ay nais na gamitin siya bilang isang tool para sa digma, ngunit tumanggi si Kazuma. Gayunpaman, pinipilit pa rin nila siya at kinuha ang hostage ng mga magulang ni Kazuma. Matapos ang pangyayaring iyon, ang mga magulang ni Kazuma ay natagpo ang patay. Sinimulan ni Kazuma ang isang paghihimagsik sa lahi ng wizard at natagpuan ang Ghost Trailer, na naglalayong isave ang mga banta ng mga witches tulad ng kanyang sarili. Sa pagtatapos ng ika-20 siglo, ang pinakamalaking digmaan ng mahika ay nangyayari. Sa pagtatapos ng labanan, ang ina ni Takeshi, isang mahusay na salamangkero, ay lilito at halos pinatay. Ang matalik na kaibigan ni Kazuma na si Tsukiyami, ay umibig sa kanya at namatay habang pinoprotektahan ang ina ni Takeshi. Ang pinakamalakas na wizard, Yoga, sa wakas ay nagising sa paggising ni Kazuma, na nagsasaad ng pagsisimula ng pangalawang pinakadakilang digmaang wizarding. Habang ang mga mag-aaral ay nasa silid-aralan, naramdaman ni Takeshi na may mapanganib na mangyayari. Ang isang wyvern ay lilito upang atakehin ang mga ito, at maraming mga mag-aaral na magkaila ay nagsisimula ring isagawa ang kanilang masasamang plano. Nag-aalala sina Takeshi at Kirumi tungkol sa kalagayan at pagkakalat ni Geku upang hanapin siya, inaasahan na magiging maayos siya. Samantala, natalo lamang ni Momoka ang isang kaaway ngunit ngayon ay direktang nahaharap sa isang mas malakas na kaaway. Ang tatlo sa kanila ay nagtutulungan upang talunin siya sa pamamagitan ng pagtrap sa kanya sa isang hadlang, ngunit hindi gumana ang pag-atake. Pinamamahalaan ni Momoka na sirain ang mahika ng kanyang kaaway na may itim na mahika, ngunit pagkatapos ay ang isa sa mga guro, si Violet,
ay inihayag ang kanyang sarili bilang isang taksil at tinawag ang isang wyvern upang salakayin si Momoka hanggang sa siya ay nanghihina. Dinala ni Violet si Momoka sa punong tanggapan dahil nais ni Kazuma na makipag-usap sa kanya tungkol sa isang bagay. Si Takeshi ay namamahala upang matugunan si Gekko, na nasa panig ng kaaway. Pinapayagan ng Strike Vision si Takeshi na matuklasan na ang Gekko ay isang wizard ng Ghost Trailer. Malakas si Takeshi dahil mayroon siyang pag-iwas sa magic, ngunit siya ay walang kapangyarihan laban sa Gekko. Hinihiling ni Gekko na ibigay ni Takeshi ang kanyang taibak at pinilit si Kirumi na sumali sa Ghost Trailer. Ginagamit ni Takeshi ang kanyang mga kapangyarihan ng mahika upang talunin si Gekko, na pagkatapos ay ginaisan ang kanyang kapangyarihan at lumalaki ang mga pakpak ng anghel. Si Takeshi ay nagiging walang malay, at kinuha ni Gekko ang mga taibak ni Towa kay Kirumi. Pagkatapos ay nagbibigay si Towa ng isang hula kay Takeshi, na naglalarawan kay Gekko na pumatay sa kanyang ina. Plano ni Violet na ilayo si Takeshi, ngunit sinubukan ni Mui na pigilan siya. Ang ilang mga makapangyarihang sulok ng magic na si Violet, ngunit namamahala siya upang makatakas. Si Takeshi at ang kanyang mga kaibigan ay mga mag-aaral sa ika-4 na taong gulang sa Sub-Aro Academy at mga wizards mula sa Camelot. Malubhang nasugatan si Takeshi at ginagamot sa ospital ng bruha ng Camelot. Matapos ang 3 araw na nanghihina, sa wakas ay nagising si Takeshi sa silid ng paggamot at binati ni Mui sa sangkap ng isang nurse. Labis na nag-aalala si Takeshi tungkol sa Kiromi, na dinala ni Yujeko sa isang mapanganib na sitwasyon. Gayunpaman, iginiit ni Suganashi na nakatuon si Takeshi sa kanyang paggamot hanggang sa ganap niyang mabawi. Samantala, tinipon ni Kazuma ang kanyang mga subordinate upang magsimula ng isang magic war laban sa pagsalungat sa mga salamangkero. Ang kanilang layunin ay upang lumikha ng isang bagong mundo, at ang pagkamatay ni Wiseman ay mag-trigger ng isang digmaan sa mga wizards. Bilang isang resulta, ang Living World ay naging isang larangan ng digmaan para sa mga bruha. Sa pagkakaalam nito, nakiusap si Taichi kay Suganashi na payagan siyang bumalik sa bahay. Ang ina ni Kikshi, na isang malakas na bruha noong nakaraan, ay nakatanggap ng isang mensahe mula sa pamumuno ni Camelot, na humiling kay Taichi na magsanay sa kanya. Nais ni Taichi na maging mas malakas upang maprotektahan ang kanyang sarili, ang kanyang mga kaibigan, at, pinakamahalaga, upang mailigtas si Kiromi. Maliwanag na si Taichi ay kailangang maging isang mahusay na salamangkero. Sa kabilang banda, natagpuan ni Kirumi ang kanyang sarili na nakulong sa base ng kaaway, desperadong pagtatangka upang makatakas mula sa Gekko. Nagkataon, nakatagpo niya si Origami, na ang mga alaala ay bumalik, kasama na ang mga mula sa kanyang oras sa academy. Si Origami at ang kanyang mga kaibigan ay handang tulungan si Kirumi sa pagtakas sa punong tanggapan ng Ghost Trailer. Gayunpaman, ang gawain ay hindi madali, dahil kailangan nilang mag-navigate sa pamamagitan ng isang patuloy na pagbabago ng Magic Labyrinth Room. Ginamit ni Kirumi ang kanyang kakayahang magbago sa ibang tao sa pamamagitan ng paghalik sa kanila, gamit ang kapangyarihang ito upang linlangin si Gekko at maghanap para sa isang exit. Sa kasamaang palad, ang kanyang kakayahan ay hindi nagtagal, at hindi inaasahan na tumakbo siya sa Kazuma sa silid. Dinala siya ni Kazuma sa isang portal. Matapos ang malawak na kasanayan, ang mga kasanayan ni Taichi ay makabuluhang napabuti. May plano silang iligtas si Kirumi gamit ang kanyang sariling mga item, kaya direkta silang nag-teleport sa base ng Ghost Trailer. Dahil ang mga item ay inilaan bilang isang regalo para sa Mogami, nakatagpo nila siya at kailangang harapin siya sa labanan. Habang tinalo ni Nakazumi at Mui si Hadaro sa kanilang laban, si Taichi ay nakikibahagi pa rin sa isang labanan laban kay Origami. Ang bagong lakas ni Taichi ay nagpapahintulot sa kanya na mahulaan ang hinaharap at madaling kontrahin ang mga pag-atake ni Origami, na sa huli ay talunin siya. Gayunpaman, mayroong hindi kapanipaniwala na balita tungkol sa Kirumi, na wala siya, at hinahanap siya ni Origami ng walang tagumpay. Ang mga bangungot ni Taichi ay nagdala sa kanya pabalik sa kanyang tahanan, kung saan nakatagpo niya si Gekko, na natatakpan ng dugo. Kinwestiyon ni Taichi si Gekko tungkol sa kanyang mga aksyon patungo sa kanyang ina, at ipinaliwanag ni Gekko na ang ina ni Taichi ay nagdulot ng pagdurusa para sa kanya. Nalaman ni Taichi na inutusan ng kanyang ina ang isang tao na patayin si Gekko, bagaman ang dahilan ay nanatiling hindi kilala.
Nasugatan siya ni Gekko ngunit hindi siya pinatay. Ang pakikinig sa nakagagalit na si Taichi, dahil hindi niya maintindihan ang mga hangarin ng kanyang ina. Inatake ni Gekko si Taichi na may balak na pumatay, na nag-udyok kay Taichi na maging seryoso. Ang mga paggalaw ni Taichi ay mas mabilis kaysa sa kanyang nakababatang kapatid, at ang kanyang kakayahang makita ang hinaharap ay nagpapahintulot sa kanya na asahan at kontra ang lahat ng mga aksyon ni Gekko. Habang nakipaglaban sina Taichi at Gekko, ang iba pang mga salamangkero ay sumali rin sa labanan. Nakikilala ang kanyang kawalan, si Gekko ay naglikha ng isang tuso na plano upang patayin si Taichi. Nagpanggap siyang sumuko at nagpahayag ng pagnanais na makipagkasundo sa kanyang kapatid. Gayunpaman, habang si Taichi ay nakabantay, ginamit ni Gekko ang kanyang taibak upang saksakin siya. Nakakagulat na ang lahat ay nakasaksi sa kaganapan. Kasabay nito, dumating si Kirumi upang iligtas si Taichi, ngunit sa kasamaang palad, siya ay malubhang nasugatan mula sa pag-atake. Dahil dito nawalan ng kontrol si Taichi sa kanyang galit, na pinakawalan ang lahat ng kanyang lakas ng hindi mapigilan. Kung may iwan ang hindi mapigilan, maaari itong humantong sa pagkawasak ng mundo. Upang maiwasan ito, ginamit ni Momoka ang kanyang kapangyarihan upang paghiwalayin ang dalawa sa kanila. Noong nakaraan, bago pa man ang mahiwagang digmaan, binisita ni Kazuma ang bahay upang pagalingin ang kanyang ina. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng pagbabago ng hinaharap, ang lahat ay nakalaan upang maging iba. Ang pagtatapos ng anime na ito ay maaaring mag-iwan sa iyo na nalilito, ngunit kung ano ang tiyak na ang Kazuma sa kasalukuyan ay talagang Taichi. Itinago niya ang larawan ni Kirumi at, matapos na maipadala sa nakaraan, dadalhin ni Taichi ang lugar ni Kazuma. Si Kazuma, hami na matapos gamitin ang kanyang huling requiem upang sirain ang mundo gamit ang magic power, ay tutulungan ni Violet. Si Taichi, na ngayon ay nagbago sa Kazuma, nakatulog sa loob ng 16 na taon. Nang magising siya, nagsisimula siyang salakayin ang Sub-Aro Academy upang makidnap si Momoka. Sa form ni Kazuma, ipinaliwanag ni Taichi ang lahat kay Momoka at hiniling na ipadala niya sina Taichi at Gekko sa nakaraan para sa pangwakas na labanan.